magtataas o magtataas ang presyo ng sardinas. Alamin natin kay Ginoong Francisco Bencamino, ang Executive Director ng Canned Sardines Association of the Philippines. Magandang umaga po, Mr. Bencamino. Good morning. Good morning, kabayan. Po, Bombit Bencamino po. totoo ba na magtataas ang presyo ng sardinas? Matagal nang hinihingi ang pagtataas ng presyo. Pero pwede bang bibilisan ko lang pero may background kasi yan eh. Opo. Ang huling nadinig namin kay USEC Undersecretary Ruth Castelo, Ruth Castelo ng DTI, na mukhang hindi na mapipigilan ng pagtaas dahil lahat ng cost factors in production of sardines and all that have also increased already. Gasolina, may salary wage adjustment, no? Humina ang huli ng tamban, shortage. So everything was going up. Pero ang totoong sanhi o siguro ang main reason kung bakit nagso-shortage ang tamban is because of this law of delineation of water areas to catch the fish, yung tamban. Merong municipal waters at merong commercial waters. Iyan ang malaking problema. It is a political measure rather than a science-based measure. Nung araw yan, Opo. ang sukat lalim ng tubig, 7 patog. Yung lalim. Ang lalim ng tubig bago makapasok ang commercial fishing para makahuli ng tamban. Ay ngayon po. 15 kilometers layo. 15 kilometers from sa tabing dagat. 15 kilometers. Oo. Ang pwede lang mangisda doon sa 15 kilometers na yun, yung grupo ng mga municipal fishermen. Ay maliliit na fishermen. Oo. Okay. Kasi bangka yun bangka. Ang problema, yung mga bangka nila, kailangan magkarga pa yan ng mga 30 to 40 kilos of ice para paghuli ng tamban. By the time na umabot sila kung makakaabot ng 15 kilometers, tunaw na yung yellow. Okay. So hanggang 3 kilometers na siguro ang kanilang nailalabas. Because pag lumakas-lakas ang wave on deeper waters, maaaring tumumba yung mga bumaliktad yung mga bangka. So ang ibig nyo sabihin, ang mga commercial fishermen, yung medyo malalaki, hindi pwedeng pumasok sa 15 kilometers sa radius na yan. Correct. Okay. That is the main problem. Marami Ngayon, hubang tamban sa 15 kilometers na yan? Sa loob. Oh, sa loob? Ang pagkain ng tamban is plankton. Oh. Yung plankton is always growing nearer the shore, not outside. Malapit sa playa. Oo. Opo. So, yun ang nakikita namin problema. So nagkakaproblema ho kayo sa panguhuli ng tamban? Correct. May shortage ngayon eh. Oo. Ang hina ang PSA naglabas ng second quarter ruling ng finding na ang bumagsak ang pinakamalaking bagsak tamban, mga minus 14%. Negative 14%. Isama pa natin dyan yung, di ba may mga panahon na bawal manghuli ng tamban? Okay na yun. Okay na yun. Lang yun eh, November to February yun eh. Matagal din. Tapos na yun eh. Ito second quarter na ito, we're already talking of full fishing capability. Opo. Walang mahuli ang mga commercial. Maliban ho sa problema natin sa supply o panguhuli ng tamban, ano pa ang magpapataas sa presyo ng sardinas? Basically, yung fuel na ginagamit ng mga commercial vessel. Oo. Number 2, nagtaas ang minimum wage ng adjustment ng 40 pesos. 40 pesos per day, no? Karamihan ng nasa cannery, puro minimum wage yan. Minimum wage earner. Madami yan. Marami,
malaki, mga 30,000 workers kung lahat ng canneries ang Sa isang natin. brand ng sardinas, sa isang pabrika Oo. ng sardinas, mga ilang Oo. manggagawa ang naririyan? Maaaring mga 3,000. 3,000. Oo. Okay. Pero ngayon, may shortage din dahil nung naging yung naging social distancing ng pandemic protocol, nangalahati yan. Ay gano'n, nagbawas. Bumagal din yung pagdilata. Nagbawas. Ay ngayon po. Ngayon. Hindi na nagsibalik Mga nagpunta na ng ibang gawain Naghanap na ng ibang trabaho. Nag-farming na, naghanap na ng ibang trabaho. Ayun. Ngayon, yung isa pang cost ng taas ng yung lata. Hindi ba? Tin Kasi cans. yung lata, yung tin cans natin are imported. And when they are imported, you pay dollars. And when the peso is weaker and weaker, the dollar is nagmamahal. Saan natin ini-import yan? Saan natin ini-import sa China? Meron China, meron iba-iba kasi nasa capacity o capability Opo. of doing the lining Yung liners ng lata, maring mabutas. Kailangan pipiliin natin yung magandang lata. Pero meron sa China. Yes, okay. So, yan ho ang mga nagpapataas sa presyo ng sardinas. Nagtaas Correct. na ho ba o magtataas pa lang? Hindi. Ganito nangyari. Merong XRP na mababa. Okay. Yan na pwersado ngayon. Di ba? Yan ang parating problema natin pinag-uusapan. Bakit ang suggested retail price? Suggested lang pero may penalty. Ano yun? Hindi suggested yan. Mandated yan. O ngayon, nung nagkaroon ng price freeze, gawa ng mga bagyo, di dapat ang price freeze, ibig sabihin, you freeze at the present price. Yung kasalukuyang presyo. Ang ginawa, pero ang naging application ng DTI is gumawa ng ibang SRP na mas mababa. Umanap ng mga tindahan na mababa ang presyo at yun ang pinick up. Yun ang pinagbatayan. Ay malaki, mga 85% ng mga canneries nalugi na. Gawa ng kamukha ng karamihan na nagbebenta is 19.50 to 22 pesos. Ang SRP mo is 18.50. Ay, saka pupunta ngayon yan. Yes, oo. Lugi ka na, di ba? Wala ka ng kita nun. Nagbabawas din yung Opo. ang capacity ng mga cannery. Yung mga namamangka, hindi naman lumalayag o hindi lumalabas dahil hindi sila nakakasiguro na makakahuli ng isda. Okay. Meron silang gasolina ginagamit, diesel na ginagamit. Meron din yelong binili. Matutunaw lang. So, instead of taking the chance of not catching anything, hindi na lang lumalabas. Okay. So, maraming salamat po, Mr. Bencamino, sa pagkakataon. Good morning po. Oo. Anytime. Thank Yes, sir. you. Thank you.